Good morning mga ka-farmers, samahan nyo kami sa paghahatid ng Emmanuel Feed sa kabundukan. Medyo may kalayuan rin nga pala itong babuyan ni Sir, kaya nahirapan din kami sa pag-drive papunta rito. Tara, samahan nyo kami sa journey namin. Bago pala kami maghatid ay syempre pinrepair muna namin yung tindahan. Si Mrs. nga pala yung mag-aayos-ayos ng mga kagamitan dito sa tindahan. At syempre si Witwat naman yung magsasalansa ng mga feeds. Kailangan namin itong gawin para pagbalik mamaya ay hindi na kami mapapagod sa pagsalansa nito. So nire-ready na namin ito lahat. Kailangan maganda ang pagkaayos para attractive naman sa mga customers na titingin or bibisita sa ating tindahan. Pag nakikita nilang maganda ang pagkaayos, nagugustuhan nila ito at napapabili sila. Time consuming rin nga pala guys sa pag-aayos nito kasi medyo marami na din yung display namin. Dati naaalala ko pa nga pala nung kami ni Mrs. yung nagbabantay dito is grabe, 3 or 4, 5 na lang siguro yung naka-display naming feeds dito. Hanggang sa naging ganito na siya, medyo lumalaki na po yung aming tindahan. Syempre dahil yun sa patuloy na pagsuporta ng ating mga suki at syempre dahil sa gabay na din ni Lord sa ating tindahan, ating negosyo, kaya po tayo ay nagpapatuloy at lumalaki. Yan, ilalagay na po namin yung trapal dito sa likod ng pickup para kung sakaling umulan ay hindi ito mabasa. Bali naka-ready na rin naman yung aming feeds na isasampa. Ayan, bali 17 sacks po yan. Maghihintay ako dito sa taas at ilalagay ni Witwat yung feeds, tapos isasalansan ko yan para madali yung aming trabaho. Sa ganitong negosyo dapat yung tauhan ninyo is medyo may kalakasan din talaga, kaya napakaswerte ko dito kay Witwat. Yan ay kababata ko, medyo matigas din talaga ang katawan niyan. Bumaba na ako para tulungan si Witwat kasi gusto ko na ding madalhin, baka umulan naman at mabasa itong feeds natin, hindi pa natin natatakpan. Ayan, ganyan po talaga ako, hands-on po talaga kami sa business namin at talagang pinupukusan ko po para hindi po tayo mapahiya din sa mga customers. Natapos na rin po kami mag-loading kaya pupunta na po kami sa kabundukan para ihatid itong 17 sacks ng Emmanuel Feeds. Napakasaya po namin kasi nakakarating na po ang Emmanuel Feeds sa medyo malalayong lugar na parte ng Camarines Norte. Medyo nahirapan kami sa paghanap na itong bahay ni Sir kaya medyo natagalan din kami sa biyaheng ito. Pinagtanong-tanong din talaga namin para matukoy namin yung bahay nila Sir at yung babuyan talaga nila. Saan pa ang bahay? Ayun, finally na tuntun din namin kung saan nakatira si boss. Kaya ito, ire-ready na namin yung aming feeds. Maghubad na din pala ako para hindi pagpawisan yung pang-uwi. Ito yung ginamit kong damit sa paghahakot, kaya ito rin yung gagamitin ko sa pag-unload. Natutuwa ako dito sa suki natin na to kasi nga kahit malayo yung lugar nila, talagang pinipilit nila maka-avail ng Emmanuel Feeds, kaya ito ay pinagbigyan din natin. Hinahatidan natin sila para tulungan sa kanilang paghahayupan, pag-aalaga ng baboy. Kaya po sa mga hindi pa nakakagamit, nakakasubok ng Emmanuel Feeds, ito na po yung panahon ninyo para masubukan ng pinakamurang premium na feed sa inyong mga alaga. Quality po ito at talaga pong hindi tayo mapapahiya sa brand na ito kasi mura na, quality pa. Malaki po ang matitipid natin sa paggamit ng Emmanuel Feeds at nakasisiguro po tayo na talagang kikita po tayo dahil po ito ay mura. Manipis ang taba, mabigat ang timbang at maganda po ang karne. Hindi po natin madadaya yung ingredients ng Emmanuel Feeds kasi po ito ay mash. So kitang-kita po natin ang contents nito at ang dami po talagang mais. Kaya mabigat po talaga ang timbang ng ating mga fatteners. Extra. Tapos na sa first day deliver. Ay, hindi. Unang deliver for today.